sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako'y humihiling lang po ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat po. Guys, andito na tayo ngayon sa ating topic. Huwag na nating patagalin pa. At ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber, no? At narito po ang kanyang katanungan. Hihingi po ako ng payo sa iyo, madam. Actually, hindi ko alam paano ako magsimula. Pero kailangan. 55-year-old na po ako at ang aking misis ay 49 years old. Ang aming sexual life ay miserable dahil hindi ko kayang pasayahin siya sa kama. At parati niyang sinasabi sa akin na gusto na niyang makipaghiwalay dahil hindi ko raw maibigay ang kanyang kaligayahan. Ngunit dahil mahal ko po ang aking misis, ayaw ko pong mawala siya sa akin. Kaya humihingi po ako ng payo kung paano ko siya mapaligaya o masatisfy sa kama para hindi maghanap ng iba ang aking misis. Maraming salamat po. So guys, yan po ang katanungan at humihingi ng payo ang ating isang subscribers. Pero para sa kanyang privacy, wag na po nating banggitin kung sino po sila. So narito po ang aking kasagutan. So guys, ito'y pangkalahatan na rin Ang makita-kita ko na po na problema po dito sa mag-asawang ito ay ang lack of communication. O ano bang ibig sabihin ng lack of communication? Alam nyo guys, ang isang babae, gusto rin namin na mapaligaya kami sa kama. Hindi po kami nasisiyahan o hindi po kami satisfied kapag hindi po kami nakakaraos. Pero hindi po pangkalahatan. Meron din namang ibang babae na kahit hindi po sila nakakaraos, ay okay lang po sa kanila. So, case by case na po yan. Pero, karamihan sa mga kababaihan, lalo na kapag sila ang gustong-gustong makipagtalik ang mga babae, ay kailangan na sila ay maligayahan, masiyahan. Ang ibig sabihin nun po ay malabasan po sila, no? So, ang makita-kita ko na dito ay merong kakulangan ang ating performance sa kama. So, yan po ang aking magpapayo po ako sa iyo o pangkalahatan na rin na kapag ang isang babae ay nagsimula ng magsabi na makikipaghiwalay dahil hindi siya nasisiyahan sa kama, iisa lang po yun guys. Dahil babae din po ako, hindi po siya nilalabasan every time na magtalik kayo. So, yan lang po yung problema, no? Ng isang babae. Dahil hindi niya sasabihin yan sa isang mahal niya na lalaki na makikipaghiwalay siya dahil hindi siya nasisiyahan sa kama. Kaya, meron talagang pagkukulang po tayo. Pero ang makita-kita ko na po dito ay ang ating performance. Na yun na nga, ang isang babae kasi hindi po basta-basta nilalabasan. Hindi po kami basta-basta nakakaraos kapag hindi po kami nalilibugan una. So guys, tandaan po natin yan na kailangan muna namin ng from head to foot satisfaction. Saka po ipasok ang inyong sandata. So, dito, magbibigay po ako sa iyo ng 4 na bagay na dapat mong gawin o subukan doon sa misis mo. Baka sakaling magbago ang kanyang kaisipan. So, narito po ang 4. Ang pang-una, ang tinatawag na foreplay. No? Ano ba ang foreplay?
Yan po yung nandoon yung kissing, nandoon yung mga hawakan, yung mga touch, mga kung ano-ano pa dyan sa katawan ng babae. So, kailangan po yan, yung tinatawag na romansa. Kasi kapag tuloy-tuloy ninyo, ayaw po ng babae na direct na kaagad ang mga ginagawa. So, kailangan nating magsimula sa tainga, sa liig, sa kissing, dahil gustong-gusto yan ng mga kababaihan, lalong-lalo na kapag mahal nila ang kanilang partner. So, yan po yung number 1. Gawan po natin ng paraan at yung tinatawag na foreplay. Magsimula tayo sa tainga, sa liig, sa lips, o doon na sa pababa ng pababa. Yan po yung number 1. At ang number 2 naman, yung posisyon na tawag dito, yung posisyon na yung buong katawan ng isang babae ay kailangang magkadikit po ang inyong katawan na habang hinahawakan mo, minamasahe mo ang kanyang katawan ng isang babae na halos magkadikit ang inyong katawan. Yan po ay gustong-gusto ng kababaihan na magkalapit talaga kayo na talagang habang nirurumansa mo siya na dikit ang inyong katawan. Yan po ay isang napakataas po ng kalibugad na maramdaman ng isang babae kapag idikit ninyo ang inyong katawan sa katawan na pareho kayong hubot-hubad. Yan po ang isa na pinakagusto ng babae, lalo na kung mahal niya ang kanyang partner. Pero tandaan po natin guys, bago po natin gawin ito ay meron po tayong tinatawag na hygiene. Maligo po tayo kasi talagang dikit na dikit kayong dalawa. So yan po ang pangalawa ko pong payo sa iyo na dapat mong subukan. At ang number 3 naman, pagtuunan mo ng kahit 1 minuto, 2 minutes ang lips to lips o tinatawag na French kiss. Yung kissing na yan ay hindi nyo lang nalalaman na kaming mga babae ay dyan pa lang talagang mamasa-masa na yung ibaba namin. Kahit lang sa kissing o tinatawag na, yun na nga, lips to lips. Hindi yung lips to lips na dila sa dila. Yan po ay isa po yung napaka-sensitive din po sa aming mga babae, ang tang to tang, ang dila po. Yan po, talagang pagtuunan din yun yan kahit 2 minuto. Alam ko din naman na gusto rin naman ng mga lalaki, di ba, ang kissing, no? Lalo na mahal niyo yung babae, di ba? Yun naman ang una yung sa babae, kissing kaagad, di ba? So, wag po nating kalimutan po yan. So, yan po yung pangatlo na dapat subukan po natin. At ang panglas naman ay yun na yung kanyang bulaklak. Baka naman hindi po natin kinakain ang kanyang bulaklak, no? So, isa po yan na kapag ang bulaklak ay hinihimod-himod ng isang lalaki, lalo na pagmahal namin, ay talagang wala na, titirik na mata namin. Kasi nga, yan na yung panglas na kumbaga sa final fantasy na tinatawag bago ipasok ang sandata. Kailangan po nating himurin o anuhin yung bulaklak doon sa ibaba, no? So, doon pa lang ay magmamasa-masa na yung ng babae, saka natin ipasok yung piston na tinatawag. So, hayan, yan sana. Itong mga binigay ko po ay subukan po natin sa ating mahal sa buhay o sa ating misis ayon sa iyong problema. Subukan po natin ito. Baka ito po ang isa sa mga kakulangan. Dahil alam nyo guys, kapag kinain nyo na ang bulaklak ng isang babae, ay dito pa lang pwede na po kaming makaraos. Pwede na po kaming makaraos. Inuulit ko po. Dito pa lang, kahit wala pong mangyaring talik, kahit walang mangyaring talik, basta nagawa nyo itong 4 na sinasabi ko, yung foreplay, kissing, at saka itong kainin yung bulaklak niya, no? At saka yung skin to skin, yung magkalapit ang inyong katawan, ay dito pa lang, wala na. Hindi na kailangan ni Mrs. ng
ng malabasan pangalawa. Dito pa lang labasan na siya doon sa bulaklak na inaano ninyo sa kanya. At ayun na, pagkatapos na ng babae malabasan, edi kayo na. Pwede nyo nang ipasok yung piston ninyo. So, kayo naman ang susunod. So, ayan, sana makita mo ang bidyong ito. At sana magkaroon ng masolba po ang inyong problema. So, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa iyong katanungan at sana magkaroon ka ng idea at good luck po sa inyong mag-asawa. Maraming salamat.